Oh, to. sige, 10 pribadong abogado sasama sa House Prosecution Team sa impeachment trial. Ay, hindi ka magpapabida. Ano ba to? Papasok sa legal counsel ni BPI? Voluntarily, without payment, papasok sila dyan kasi alam naman natin yan. For example, tayo, abogado ako na walang pangalan. Siyempre, pag makikita ko siya sa TV, nakikita ko si Atty. Lakwandasan na PL. O nakita ko si Atty. Sandali, partner Dan. Sabi mo, abogado ako walang pangalan. May pangalan ka naman. Kaya lang, abogadong no case. No case. Yun nga yun. O ito, pag-usapan natin. Sige nga. 10 pribadong abogado sasama sa House Prosecution Team sa impeachment trial ni BP Sara. Nagtalaga ang House of Representatives ng 10 pribadong abogado mula sa mga kinikilalang law firm upang tumulong ng libre o pro bono sa pag-uusig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nadali mo. Kabilang sa mga voluntaryong abogado, sina dating Assistant Presidential Legal Counsel na si Marfort Fua at veteranong abogado na si Lorna Kapunan. Ayon sa mga abogado, tinanggap nila ang tungkulin bilang bahagi ng kanilang serbisyo publiko at naniniwala sa pananagutan ng opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Kapunan na handa silang harapin ang mga posibleng pag-atake o disinformation basta't makatulong sila sa pagbuo ng isang matibay, patas at makabatay na ebidensyang kaso. Para sa naman sa Cebu-based lawyer na si Armando Ligutan, higit na mahalaga ang karangalan ng paglilingkod sa bayan kaysa sa anumang panganib ng kaakibat ng kaso. Ayon kay House Prosecutor Representative Jervil Luistro, walang tatanggap ng bayad sa mga pribadong abogado dahil naniniwala sila sa mandato ng konstitusyon. Para sa transparency and accountability, inaasahang formal silang haharap sa Senado bilang impeachment court sa Hunyo 15 bago ang pre-conference sa Hunyo 18. Tanong? Sa inyong palagay, makatutulong ba ang paglahok ng mga pribadong abogado sa pagpapalakas na impeachment case laban kay BP Sara Duterte? O sapat na sana ang pampublikong prosecutor ng Kamara? Bago natin ibigay sa inyo, partner may isang tanong lang akong malaking question mark dito ho sa 10 ito. Double tanong na ito. Ilan na po ba ang inyong na pro bono sa mga mahihirap nating kababayan? Itong 10 ito. Ito. Pwede mo ba nating malaman kung meron na po kayo na pre bono o pro bono na tumayo kayo sa korte na wala kayong pinabayad na piso? O yan, partner lang ang tanong ko. Tuloy nyo na. Sino ba tinatanong mo yan? Sila. Kung sila. sasagot. Kung sasagot sila. Kung Si Congressman Oril. partner, no? Kung makatutulong ba itong paglahok nitong 10 itong pribadong abogado, siguro sa panig nila kasi tatayo itong mga tatayo itong abogado laban sa ating pangalawang pangulo 'Di ba, partner? Hindi naman ito kasama sa legal counsel ni BP Inday Sara, kundi ito ang isa sa mga abogado ng mga prosecutor, mga partner, which is ang Kamara, no? Makatutulong ito, para sa kanila. Di magsama-sama na sila. Total, ilan lang naman ang abogado ni BP Inday Sara. Damihan nila ang abogado nitong mga abogado ng prosecutor. Dagdagan pa nila. Kung baka kulangin pa yan, itong 10, dagdagan nyo pa, gawin nyo pang 20 ito. Para sigurado mapa-impeach nyo si BP Inday Sara. Tignan natin kung mapa-impeach ninyo o hindi. Sa Senado pa rin naman ang bagsak niyan Di ba, partner Bemar? Correct. Ang Senado para ako na ba? Ikaw na. Yes. Akala ko sige, inano mo lang ako Okay, ito, no? Itong sa 10 pribadong abogado na sasama daw sa House Prosecution Panel, ito yung mga private, at hindi ito mga basta-basta mga pangalan. Bakit kailangan mo? At ang sinasabi nila, na sinasabi dito ng House or ni Jervil Luistro, itong si Jervil Luistro yung lead, di ba? Siya yung lead counsel dito ng House of Representatives, di ba? Alam mo, sabi ko nga sa inyo, no, ayaw ko pero sa totoo lang, hindi kami kumbinsido na wala itong bayad. Ayun na. Yun. Kasi biruin mo, private itong mga ito Private itong mga ito, partner.
At kilala, di kampanilya yata dito. Ganun Hindi, yun, no? mukhang hindi ka Ay, di panilya. ka pa niya? Ayun, di kampanilya yan. Si Kapunan, lagi na yan eh. Ano yan, malalaking abogado. Maingay lang yan, pero hindi Ito, ka panilya. hindi, yung kapunan partner BMR, sabihin natin, ipagpalagay natin, ngayon pinapalabas nila sa kanilang naratibo, pro bono sila. Kaya nga tanong ko kina partner BMR sa inyo, sa inyo ko tanong sa kasakali, ano? Sa tingin nyo, naniniwala kayo na nagpo-pro bono talaga to? Na tumatayo sa korte ito? Na walang bayad? Pro bono nga, oo. Hindi ako naniniwala doon. Kasi ang mamahal ng mga ng abogado eh. At saka dami nila ha. Ang dami nila. Sabihin na lang natin, ito, pagpalagay na lang natin. Sige, granting. Without accepting. Yun. Pagpalagay na natin, pro bono kayo. Tanggapin na lang natin parang samantala. Pero alam mo, ang magiging kabayaran dito na inyo, yung pasikat nyo. Yun ang punto ron. Yun yung diretsana. Ito sorry pero yun naman talagang ano nyo eh. Yun naman talagang purpose ninyo, sumikat kayo. Ayun. At kahit papaano, sabihin man natin ngayon, magpalugi man kayo ngayon, hindi man kayo ngayon magpabayad, pero later on, tataas ang inyong... Ay, hindi rin. Sandali nga. Sige. If ever lang, magawa nila itong ano. Sige. Kahit anong kainatnan nila rito, na muruntalo naman talaga sila rito. Ayun na nga eh. Di ba? Pero kahit ganun pa bang partner, dahil nga sa isa ka sa nakarating doon sa impeachment trial na isa kang abogado, abay malaking pangalan ito, partner. Correct. Kitalo, kipanalo itong kinalabasan. Magtataas ito ng price mo or presyo mo bilang isang abogado. Ibig ko sabihin, partner, hindi man literal na babayaran sila, tatanggap sila ng bayad mula sa gobyerno, pero sa malamang, yung magiging presensya nila rito ay magpapataas ng value nila bilang isang abogado. Correct me if I'm wrong kung mali ang sinasabi ko. Di ba? So yun, hindi man literal na kabayaran, pero bayad pa rin yun. Kasi kung talagang wala kayong hinahangad na bayad, bakit pa kayo pupunta dyan, makikisaw-saw dyan? Correct. Di ba? Kung wala kayong iniintay balang araw. Partner, walang bayad, pero baka may maleta. Ako, partner, may kilala ko talagang totoong pro bono. Gusto niyo ba? Sino? Unahin ko si Atty. Torion. Yan. Di ba? Yan ang original pro bono. Palakpakan natin. Meron pang isa. Ardel Berato, Atty. Ardel Berato. Ayun. Pro bono po talaga yan. Laging abunado, pati bibigyan ka pa niyan, ha? May pera ka ba, Brad? May pamasahe ka ba, Brad? Oo. Baka hindi ka pa nananghalian, kumain ka muna ron. Oo. Yan ang mga... Di kampanila yan, partner. Oo. Si Torion, di kampanila. Kilala natin yan. Kaibigan natin yan. Sige. Yun nga yung na ano natin dito kasi nga tingnan nyo ha mga kapartner, ang mga abogado, madalas ko ito naririnig, palasak ko itong naririnig sa mga abogado na Ano yan? hindi sila dapat maging presentado alsado. Ganon? Ibig sabihin yung hindi sila pwede magpresenta. Halimbawa, ikaw partner, may kaso ka. Ipagtatanggol kita, magpepresenta ko, hindi po pwedeng ganon. Yun yung naririnig ko sa mga abogado, walang ganon eh. Ganon? Kailangan ikaw muna magano. Sabihin mo muna, ikaw ang sabihin mo sa kumbaga ikaw mismo na ikaw na client, ikaw mismo magtapik sa kanya. Oy, gusto ko yung ano mo, yung service mo na attorney. 'Di ba? Ganon. Dito lumalabas sa ibig mo sabihin, itong whore mismo ang nagtapik sa kanila isa-isa. Ang whore nga ang naghanap sa kanila. Oo, at pagkatapos, Oo. sinasabi nila pro bono itong mga ito. Pro bono daw. Yun yung ano ko rito. Dito nga sa tanong sa bandang baba, no? Sa inyong palagay, makakatulong ba ang paglahok ng mga pribado abogado sa pagpapalakas ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte? O sapat na sana ang mga pampublikong prosecutors ng Kamara? Actually, total, wala rin naman silang bayad. Di ba? Tapos naniniwala naman itong mga Kamara na ito na may conviction kay VP Sara. Kaya nga nila ito inakyat eh. Di ba? So bakit pa nila kailangan pang kumuha pa ng karagdagang ibang mga abogado? Kung naniniwala naman sila na sapat ang hawak nilang mga ebidensya at magagaling silang mga abogadong congressman. Sa tingin ko dyan, partner, sa tingin ko lang, ganito lang yan. Promotion lang yan, bay. Maliban dyan, partner, maliban sa promotion, partner Dan, sa tingin ko lang dyan, hinanap nila itong 10 na ito. Sabi natin hindi nila ito hinanap. Hindi nila ito isinama sa kanilang mga abogado, no? Ipagpalagay nating nagkusang loob itong 10 na ito ng mga abogado na lumapit sa House of Representatives at magsabi na kami gusto naming tumulong sa paglilitis sa impeachment ni BP Inday Sara. Ipagpalagay natin ganyan kunwari ang nangyari, mga partner. Sa palagay ko lang, kinakailangan nila itong gawin kasi hudang kinuha sila mismo ng Kamara o hindi,
para sabihin at ipakita, iparamdam sa tao na kinakailangan talaga nilang i-impeach si BP Inday Sara kasi ka-impeach di umano. Ayun. Oo. Okay, partner. Ay, dagdag pa. Ano ba? Sabihin, yan may dumagdag pang 10 ng mga abogado. Kasi naniniwala silang merong nagawang paglabag ang pangalawang Pangulo. So dapat ma-impeach yan. Yan, may dumagdag na 10. Pro bono yan. Yan. Ako hindi Diba? pro bono. Oh. Ako pang-PR lang 'yan para dumami pa kliyente nila. Oo. Anyway, partner, may isa pa tayong isang topic na pag-uusapan. Mukhang may iyak dito, partner. Ayan. Partner, mayroon pa akong isingit Oh, dito. dagdagan Sige, mo, sige, sige. dagdagan mo, Dagdagan mo pa, sige. sige. Alam nyo, mga kapartner, itong sinasabi nila na makakatulong ba itong paglahok nitong mga private na abogado, yun na nga yung sinasabi natin. Kung talagang matibay ang hawak mo at marunong ka, magaling ka, abogado, congressman, naniniwala ka, kaya mo nga inakyat ito sa Senado, di ba? Kaya nga mo nga sila inimpeach eh. Kasi sapat, buo. At marami na rin naman sila eh. 11 yata sila sa Congress eh, ng mga congressman ng mga abogado eh. At sino mga nandyan? Si Diliman, nandyan ba? Nandyan. Si Jokno, nandyan, di ba? Nandyan. Si Ridon, nandyan ba? Nandyan din. O si Chua, nandyan ba? Nandyan din. Sino? Sila nga. Si Luistro. Yan Oh, sino ang pa? pinaka... Lead niyan, lead counsel nila. Lead counsel nila. Oh, di ba napakatatalino at napakagagaling na ninyo? At sinasabi nga ninyo, may hawak kayong matibay na ebidensya. Bakit pa kayo kukuha ng nasa labas? Ito pa partner kung bakit tinututulang ko. At hindi ako komportable na sinasabi tapos sasabihin pa pro bono. Huwag niyo na kaming kumbaga sabi nga ng lolo ko dati, ichuhing ko eh. Ano? Kung nga akong sinusugalan ng basa mong baraha. Ayan. Ayun. Basang-basa na yung baraha mo, susugal mo Basa pa, na di eh. ba? Oh, Wag basa na ganon. eh. Walang ganon. Okay. Ito partner, sample ko lang. Ano ba? Yung kung talagang naniniwala ka na kaya mong manalo kahit mag-isa ka lang. Correct. Kahit mag-isa ka lang, partner. Alam niyo kung sinong gusto kong tukuyin sa inyo? Sino? Mismo si Ferdinand Marcos Jr. Yun, yung Ay, ama. senior. Oh, yung Senior. ama. Siya mismo ang tumayong abogado ng kanyang sarili. Sarili, oo. At nanalo. Nanalo siya. Oo. Oh, yun yung sinasabi natin dito. Kaya hindi na kailangan. Actually, let me correct yung kay yung tama yung sabi mo, no? Pero may nanghinayang na president sa kanya nung kinakitaan siya ng ganun, kaya nagkaroon ng konsiderasyon siguro kay Ferdinand Marcos Sr. Sino ba yung nagsabi, yung presidente nagsabi no na may utak ito, may talagang magiging leader to soon.